Hello! Welcome naman sa may another YouTube channel natin guys. Ngayon, talakayin natin yung acid reflux. Ang talakayin natin ngayon guys, ito yung kung ano ang gagawin pag umatake si acid reflux. Kadalasan kasi sa atin, ang umatake sa acid reflux natin, itong talagang ito yung hilo tayo, wala tayong lakas, kumakabog ang dibdib, tapos di ka mapakali. Yun talaga yung mga sintomas palaging naramdaman natin. Yung ang ganda-ganda ng pakiramdam mo, tapos bigla ka na lang mahilo, o bigla ka na lang wala, minsan wala ka sa isip, yung mata mo tutok sa isang bagay, na nakatutok lang sa isang bagay, na parang kang tumitigas yung katawan mo, mga leg mo, ganun. Ang unang gawin natin guys, ito maka-acid, ang unang gawin natin, pag example, pag inatake tayo ng acid reflux, example, bigla kang nahilo, upo ka lang yan ka-acid, upo ka lang. Kasi mahirap yun na baka matumba tayo bigla. Kaya upo ka lang, tapos relax. Tapos kailangan, inhale, exhale, ganon. Ganon lang yung maka-acid. Tapos, inom ka ng tubig. Naramdaman nyo ba ka-acid pag ang atake kasi sa atin maka-acid, may oras yan. Depende sa oras kung araw ba o gabi. Naranasan nyo may maka-acid pag dyan na sa gabi, sa madaling araw, mga 2 p.m., 3 p.m. Di ba minsan magising ka niyan, pupunta tayo ka, pupunta sa siya mag-ihi o kahit ano. Di ba minsan pag lakas ng acid reflux natin, bigla tayo mahilo na walang lakas, akala mo matumba ka na. Ang gagawin mo yung ka-acid, inom ka lang ng mainit na tubig yan, tapos upo ka, maya yan, mawala na yan, tapos balik ka sa tulog. Ang iba naman hindi makatulog, kaya ang gagawin mo, bali pikit lang yung mata mo, tapos huwag ka mag-isip ng kung ano-ano ng mga masama. Pikit mo lang yung mata mo, tapos hindi mo malayan yan na nakaidlip ka na pala, nakatulog ka na, pero hindi naman tulog talaga na matagal tulog natin, kasi pag may acid reflux kasi tayo, iglip lang yan, tapos gising, tapos iglip na naman, wala tayong magandang tulog yan. Kaya nangyari sa atin maka-acid, doon tayo papayat. Tapos isa din yan yung papayat ka dahil sa yung binabantayan mo lang yung sarili mo kung kailan siya atake, na ganito yung maghina yung katawan mo, tapos mag-iba na yung paningin mo, na parang nag-blurred na, may gumagalaw na ganun, maka-acid. Tapos sobrang ingay ng tainga mo dito, maka-acid yan, ito yan, maingay yan. Tapos yung dito mo acid, nagbabara yan dito acid. Minsan pag kumain ako ng mga acid, pagkain ko lang ganun, ang kain ko hanggang dito lang yan, inom ko ng tubig hanggang dito, dibdib dito. Kaya kahit inom mo gawin kong tubig, dito lang dapat makain, wala akong magawa, bayaan ko na lang. Tapos yung dito mo, palagi akong na-technique dito, sakit yung leg ko, ayaw kong magano, sobrang sakit. Tapos yung ulo natin mabigat yan kasi, tapos sobrang sakit yan. Ang gawin na natin yung ulo natin, kasi nung nagtanong tayo sa doktor na ang ulo natin sobrang masakit yan, kailangan inom ka ng maraming tubig yan. Tubig lang tayo damot yan. Pati yung hilo, tubig lang gamot yan, damihan mo lang ng tubig na inom.
At kailangan mo magpapawis para makarami ka ng inom ng tubig. Tapos alam niyo ba yung ka-acid na yung may kausap ka lang, magsalita lang ng may kausap ka na ayaw mo magtagal, gusto mo umuwi mo na kasi di mo maintindihan, bigla kang mahilo bigla. Ganun katindi yung acid natin. Tapos yung dito, minsan may nagbara dito sa ilong natin yan, maka-acid dito. Tapos yung dito, yung dibdib natin, bigat yan, tapos may kumakabog yan sa gitna dito. Kaya akala mo may sakit ka sa puso. Ang gawin mo dyan, relax lang. Huwag ka talagang matakot dyan kasi pag matakot ka dyan, wala yan. Talo ka makasi. Laban lang. Huwag mong problemahin yan. Kasi pag pinaproblema mo yan at wala kang magawa, doon ka nagkaroon ng stress, magkaroon ka ng anxiety. Mahirap yun pag nagkaroon ka ng anxiety niyan kasi yung mga nakikita mo hindi na totoo yan. Sa isip mo lang yan, pero ang mangyari dyan hindi totoo yan. Kaya pag sinabi mo sa kasama mo na may nakita ka ng ganon, iba pakiramdam mo, hindi totoo yan. Hindi sarili mo lang yan, sarili mo lang yan. Kasi nagkaroon pa na kasi ng anxiety. Kaya lalo na pag maglakad ka na yung lupa, gumagalaw-galaw yan. Hindi totoong gumagalaw yan. Anxiety lang yan. Pakiramdam mo lang yan. Pakiramdam mo lang na gumagalaw yan, pero sa totoo, hindi talaga gumagalaw yan. Kaya yung isip natin, kailangan yan ka-acid, mga ka-acid. Kailangan matibay yung natin, isip natin, tapos lakasan yung loob natin, huwag tayong matakot. Pabayaan lang natin yan na matake yan. Maliban na lang, pag nahihilo ka talaga, kailangan mo talagang umupo dyan, tapos inom ka ng tubig. Tapos maka-acid yung minsan antok na antok ka, gusto mong matulog pero ayaw matulog kasi natakot ka baka hindi ka na magising. Ang gawin nyo yan maka-acid, lang, pwede nyo namang iglip yan, parang iglip lang ganun, tapos kung kailan na kayo, gising. Babalik nyo sa dati yung katawan natin, ganun. Kaya maka-acid, yung katawan natin dyan, hindi na talaga normal. Kasi ang mangyari kasi dyan, para tayong binubugbog yung katawan natin na hindi natin alam na wala naman tayong ginagawa sa buong mag-araw, pero karamdam natin para tayong bugbog sa ating katawan natin, para tayong nag-overtime sa trabaho. Ganun katindi yung natin, yung acid natin. Tapos minsan yung ulo natin dito, yung utak, para may gumagalaw niya, tapos para may pupitik. Pag pupitikin, nakala mo katulog ka na kaya nakatakot, may pupitik dito yan, tapos yung dito, yung liig mo umiinit yan, maka-acid dito, parang parang ngalay. Basta maka-acid, pag umatake yan, ito lang yung tandaan nyo, inhale, exhale lang kayo, tapos kalmahan nyo yung sarili nyo. Huwag kayong mag-isip ng masama. Sabihin nyo lang na normal lang to sa akin kasi may acid reflux ako. Ganun lang, maka-acid. Huwag kayong magpadala sa huwag kayong magpadala sa damdamin nyo kasi pag nag-isip kayo ng masama, ang mangyayari dyan, magkatotoo yan. Kaya pag umatake yan, kasi pag umatake kasi yan sa akin, sabi ko, wala to. Gumagana lang ako, wala to. Normal sa akin to, may acid ako. Kasi ang katawan natin, kaya nag-iba yan kasi naglalabas ng acid sa natin yung katawan niya. Kaya yung acid natin habang naglalabas yan, sa tagalan yan, makontrol mo yan at mawala na yan. Ganon ang acid reflux o GERD. Hindi naman nakatakutin yung iba lang kasi. Kaya nadala sa ospital kasi nga siguro bago sila, hindi nila nakita yung mga nagbablog na ganyan pala yung acid reflux. Kasi pag bago ka talaga dyan, talagang
lalo na kung ikaw lang mag-isa, di mo alam. Talagang marami kang lapitan ng mga gamot dyan. Pero kung makita mo ang mga video na nagbablog na mga acid reflux, doon mo malaman na, ganito pala. Kaya, yun ang nagpapalakas sa'yo ng loob na, kaya ko to, kaya nga. Kaya nga, di ba kaya ko? Kayo pa kaya lang, pares-pares lang naman tayo ng naramdaman, di ba? Ganyan na maka-acid, ganyan ang gawin nyo. Sana maka-acid, gagaling talaga tayo. Basta wag lang, tandaan nyo lang, manalangin lang kayo at tibayan niyo yung loob na sabihin nyo kaya nyo. Pagsubok lang to, kaya, at marami nang gumaling, kaya gagaling din ako. Ganun lang maka-acid ang mindset natin. Huwag tayo sa takot. Walang mangyari sa atin dyan. Hindi tayo gagaling dyan. Hanggang dito na lang maka-acid. Ingat tayo palagi. Maraming salamat.